Magandang umaga mga padre. Magandang umaga din. Mga padre, Padre, mag-ingat ka sa mga pinangangaral mo. Hindi namin papayagan ang subversyon. Kung makukuha natin ang mga baril at bala, malaki ang ating tsansa. ano ba? Ano ba ang nagawa mong kasalanan? Ang pag-aasa sa Cavite noong Enero 20, 1872 ay bunga ng matagal ng sama ng loob at kawalan ng katarungan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng Espanya. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang bagong buwis na ipinataw ni Gobernador General Rafael de Izquierdo sa mga kawal at manggagawa sa Cavite. Hindi ito isang biglaang pangyayari, kundi bunga ng patuloy na pagsasamantala at kawalan ng katarungan. Matagal nang tinatamasa ng mga kawal at manggagawa sa arsenal ng Cavite ang pagkaligtas sa buwis at pulo o serbisyo. Ngunit bigla itong binawi ni Izquierdo na nagpataw pa ng buwis at pinagkaitan sila ng kakarampot na sahod. Dahil sa kahirapan, idinulot nito ang matinding pagkadismaya at pagkamulat sa pang-aapi ng mga Espanyol. Ay, naku. Panibagong araw, panibagong problema. Itong utos ng Gobernador General, inalis na naman yung konti nating benepisyo. Wala na tayong karapatan sa puno. Paano natin bubuhayin ang pamilya natin? Grabe na po Manang Emma. Insulto na to. Dapat tayo naglilingkod sa kanila tapos ganitong gagawin nila sa atin. Nasa panganib ang buhay natin para sa kanila tapos parang hayop ang tingin nila sa atin. Sabi ni tatay, lalong kumugulo ng mga bagay-bagay, tulad ng mga fraile. Parang lumalakas na kapangyarihan nila. Tataas yung tingin sa sarili. Naku, Maria, dahan-dahan. May mga day na ang mga pader. Pero tama ang tatay mo. Yung inis ko, punong-puno na. Mga kapatid, naintindihan ko ang galit nyo. Tama lang na magalit kayo, pero kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin idaan ang galit na ito sa isang makabuluhang bagay. Anong pwede natin gawin, Padre? Simpleng manggagawa lang kami. Simpleng sundalo. Mga Pilipino tayo, Maria. May karapatan tayo sa dignidad at sa hustisya. Hindi tayo mga alipin. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin... Inuulit ko anong ibig sabihin ng pagtitipon na ito. May binabalak ba kayo? Wala po, Senyor. Nag-uusap lang po kami tungkol sa mga bagong regulasyon. Mga regulasyon na susundin nyo ng walang tanong-tanong. Tandaan ninyo ang lugar ninyo mga Indio. Nandito kayo para maglingkod, hindi para magtanong. At ikaw, Padre, ingat ka sa mga pinangangaral mo. Hindi namin papayagan ang subversyon. Tandaan. Hanggang kailan tayo magtitiis ito? Magtiis, Maria, pero pati na rin ang tapang. Darating ang panahon na kailangan natin kumilos. Ang apoy ng kalayaan nakasindi sa puso natin. Kailangan natin itong panatilihin buhay. Wala na tayong makain. Kinuha na nila ang ating mga sahod. At ang sapilitang paggawa, kailan kaya tayo magkakaroon ng pahinga? Mga kasama, hanggang kailan natin titiisin ito? Hinalis na nila ang ating mga karapatan. Ang dating pribilehyo natin ay kinuha na.
Sa isang lihim na pulong sa Cavite, sina Crisanto de los Reyes, Maximo Insusencio at Enrique Paraiso ay nagplano ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Sa kabila ng takot, ang kanilang hangarin para sa kalayaan ang nagbigay sa kanila ng lakas. Pinag-aralan nila mga estratehiya at inihanda ang kanilang mga sarili para sa isang laban. Ang arsenal, ito ang ating susi. Kung makukuha natin ang mga baril at bala, malaki ang ating tsansa. Ngunit, ano gagawin natin sa mga sibilyan? Kailangan natin silang tiyakin kung anong kanilang kaligtasan. Sasama sila sa atin kapag nakita nila ang ating seryoso. Matagal na silang nagdurusa. Mga kasama, para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Sa gitna ng masayang fiesta sa Cavite, nagtatago ang isang mapanganib na plano. Samantalang nagdiriwang ang mga tao, isang grupo ng mga revolusyonaryo sa pangunguna ni Sargento Lamadrid ay naghahanda ng isang lihim na pag-aalsa, gamit ang mga paputok bilang hudyat. Ngunit, nagkamali ang mga revolusyonaryo sa pag-aakala na ang ikatlong pagsabog ng paputok ay hudyat na para umatake. Ito ay bahagi lamang pala ng palabas. Biglaang sumiklab ang revolusyon. Dahil sa kakulangan ng paghahanda, ang mga revolusyonaryo ay hindi makapagpigil sa matinding pagtugon ng mga Espanyol. Ang paputok, na simbolo ng pag-asa at kalayaan, ay naging sanhi ng trahedya dahil sa isang maling pag-unawa na nagpabagsak sa kanilang pag-aalsa. Hindi agad handa ang ibang grupo sa pag-aalsa, kaya mabilis itong nasugpo ng mga Espanyol. Marami sa mga rebelde ay naaaresto. Umaga ng Enero 20, 1872, isang sigaw ng paghihimagsik ang umalingaw-ngaw sa Cavite, na pinangunahan ni Sargento Lamadrid. Ang mga Pilipino ay nag-alsa laban sa mga mananakop. Ang labanan ay naging isang luguan at marahas na bangayan. Ang mga kalye ay naging patlang ng digmaan at ang mga sigaw ng mga sundalo ay naghahalo sa mga dasal ng mga nangangamba. Mabilis na nabigo ang pag-aalsa sa Cavite dahil sa kakulangan ng suporta at kahandaan ng mga Espanyol. Upang takutin ng bansa, inakusahan ng mga Espanyol ang mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora sa pag-aalsa, kahit walang matibay na ebidensya. Ang mga kinikilalang pari sa lugar ng Cavite ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora bilang mga tagapagtaguyod ng sekularisasyon. Isang kilusang may malaking kaugnayan sa nasyonalismo at revolusyon ng Pilipinas. Magandang umaga mga bini-bini. Magandang umaga, Padre Burgos. Magandang umaga mga padre. Magandang umaga din. Ano na tayo pagdasal? Nais na Izquierdo na parusahan ng mga pare na inakusahan ng pagkikisangkot sa pag-aalsa sa pamamagitan ng pagpahiya sa kanila bago pa man sila bitayin. Ngunit, hindi sinunod ng arsobispo ang kagustuhan kahilingan ng gobernador general dahil naniniwala siyang inosente ang tatlong pare. Sila ay dinala sa tanggapan ng general at doon hinatulan ng kaparusahang kamatayan sa pamamagitan ng paggarute. Mga padre, Wala silang kasalanan! Inosente sila! Wala silang kasalanan! Lalakad ang tatlong pare at mga kawal patungo sa bagong bayan habang tumutunog ang kampana. Sa tatlong pare, ang unang sumalang sa entablado ay si Padre Gomez.
tayo ay magtungo kung saan ang mga dahon ay titinag kung hindi papagalawin ng may kapal. Manalig tayo para sa kaligtasan ng ating bayan. Kasama natin ang Diyos. Matapos magarote ang dalawang paring si Padre Burgos ay pumanhik sa entablado ng kamatayan. Mahinahon siyang umupo sa garote habang sumisigaw ng Ano ba? Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Ako ay mamamatay na walang saysay. Diyos ko, walang katarungan ang mundong ito. Anak, gawin mo na ang pinag-uutos sa'yo. Ito na po! Ito na po ang kaluluwa ng isang inosente. Sa pagkamatay ng tatlong paring martir, marami ang nakasaksi at nasaktan, lalo na ang mga kapwa nila Pilipino. At doon, mas lalong naugat ang pag-aalsa sa Cavite na pinamunuan nila Madrid. Kabilang sa mga naging saksi sa pagbibitay sa tatlong pare ay ang batang si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. At dahil din sa kanyang nasaksihan, doon niya na sinimulang sulatin ang kanyang obra na Noli Me Tangere at El Filibusterismo na siyang nagmulat sa mga Pilipino upang maging matapang. Ayaw, ano bang nagawa kong kasalanan? Ako ay mamamatay na walang saysay. Diyos ko, walang katarungan ang mundong ito. Anak, gawin mo na ang pinag-uutos sa'yo.